Mama, may kailangan na naman kaming bayaran sa school. May activities kami at kailangan para sa mga uniform. Kung hindi raw makakapagbayad, pwede naman mag-down payment na lang po. Ngumiti si Imelda sa kanyang anak kahit puno ng problema. Marami talaga ang bayarin lalo na ngayong college na si Natalie. Hindi niya na alam ang gagawin dahil lumalaki ng gastos para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Pero hindi niya pwedeng ipakita na mahina siya. Isa siyang single mom sa 2 anak. Kaya gumagawa talaga siya ng paraan para makapagtrabaho at pandagdag sa pangangailangan ng mga ito. Mama, kami rin po. Pero sa 1 linggo pa naman yon. Kailangan kasi para sa sports fest namin at bayad na rin sa ambaga namin sa research. Wala na rin kasi yung mga naipon ko. Naubos ko na pambayad sa mga school fees. Sabat naman ni Aldrin. Oo, sige. Kapag nakuha ko ng sweldo ko sa karinderya, baka bukas ibigin na ng amo ko. Wala na rin tayong bigas kaya kailangan kong bumili. Hahatiin ko na lang para may pambayad kayong 2. Kailangan ko rin kasing hulugan yung sa lending. Ang matira nun, baon nyo pa. Nakangiti niyang sagot. Siguro ay nabawasan muna niya ang natitira niyang ipon. Salamat ma, the best ka talaga. Hayaan mo magtitipid talaga ako para merong idagdag sa mga gastusin natin. Yung sabi rin ni Dylan na racket, sasama ako sa kanya. Safe naman yun at totoo. Hindi naman siya tumanggi. Basta siguraduhin mo lang na walang mangyayaring masama sa'yo. Oo naman po, text ko rin sa inyong address at matao ang lugar na yung kasi restaurant. At si Uncle Dylan ang may-ari nun. Naghahanap daw kasi ng crew kaya sabi ko, susubukan ko. Napahilot si Imelda sa kanyang batok. Kailangan niyang dagdagan ng pagtanggap ng mga labada kapag wala siyang trabaho sa karinderya para sa kanyang mga anak. Ayaw niyang matigil ang kanilang pag-aaral dahil sa kakapusan sa pera. Ayaw niyang matulad ang kapalaran ng mga anak sa naging kapalaran niya. Ayaw niyang maranasan at mangyari dito kung ano ang nangyari sa kanya. Wala siyang asawa dahil ipinagpalit sila nito sa mas maganda at mas maperang babae. Kaya siya nagsusumikap para maitaguyod ang kanilang pamilya. Nang sumunod na araw, maaga siyang pumasok sa karinderya. Maghapon na nakatayo para mag-serve ng order ng mga customer. Salamat naman, makakauwi na tayo. Siguro 1 buwan na lang ang itatagal ko rito dahil pupunta na ako sa ibang bansa. Hindi na rin kasi kaya ang gastos. Kahit naman may trabaho ang mister ko, kapos pa rin kami sa pera. Alangan namang hindi na kami kumain. Paano kami mabubuhay? Ikaw ba, Imelda? Ayaw mong sumama sa akin? Mabilis siyang napalingon kay Tessa dahil sa naging tanong nito. Hindi kailanman pumasok sa isip niya ang mag-abroad para magtrabaho. Gusto mo bang magtrabaho abroad? Naghahanap kasi yung pinsan kong employer. Malaki raw ang sweldo sa Singapore. Mas mabilis kumita ng pera sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Lumalaki na rin ang mga anak mo kaya bagay na bagay sa'yo. At magkasama naman tayong 2 kaya hindi ka mag-isa doon. Pilipino rin ang amo natin, hindi na tayo maghihirap mag-English. Tuloy-tuloy na sabi ni Tessa. Alam mo naman, hindi ko pwedeng iwan ang mga anak ko. Kahit malaki na sila, ilang buwan o taon ako magtatrabaho sa ibang bansa, may iwan ko sila. Ay naku naman, Imelda, isipin mo kapag nandito ka mas nahihirapan kayo. Pero kapag nasa ibang bansa ka kahit malayo, mabibigyan mo sila ng maayos na buhay. Malaki na yung mga anak mo, kaya na nilang buhay na mag-isa. Pangungumbinsi pa nito. Kahit na Tessa, tigilan mo ako. Hindi ako pupunta sa ibang bansa para magtrabaho. May trabaho naman ako rito sa karinderya. Baka mamiss ako ni ate nang kapag umalis ako, mawawalan sila ng masipag na crew. Giit niya pa rito. Umiling si Tessa bilang sagot sa kanya. Hindi talaga ito nagpapatalo. Mukhang desidido na isama siya. Nako Imelda, ikaw ang bahala. Desisyon mo yan. Basta, kung gusto mo na sumama sa akin, tawagan mo kaagad ako. Dahil baka maunahan ka. Sayang naman. Aayusin ko na ang passport at mga dokumento ko sa susunod na araw. Tumango naman siya. Pag-uwi niya sa bahay nila, nilibot niyang paningin. Hindi gaanong maganda ang bahay nila. Hindi mawala sa isip niya ang alok ni Tessa. Baka iyon na ang mag-ahon sa kanila sa hirap. Naunang dumating si Natalie, kaagad itong yumakap sa kanya. Mahilig itong maglambing kahit dalaga na. Ma, marami talaga kaming babayaran. Siguro, tumigil na lang kaya ako sa pag-aaral para matulungan ka. Nanlaki ang mga mata ni Imelda nung marinig ang sinabi ni Natalie. Masama niyang tiningnan ng anak.
Hindi pwede. Third year ka na ngayon, isang taon na lang magtatapos ka na sa pag-aaral. Tapos gusto mong tumigil? Isipin mo nga yung pinaghirapan mo. Ang pera makukuha lang natin yan, pero kapag tumigil ka, sayang ng isang buong taon na pinaghirapan mo. Pero mama, nahihirapan ka na. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan dahil sa dami ng gastusin. Kahit may sideline ako, alam kong kulang pa rin yun. Halos hindi ka na nga natutulog ng maayos. Anak, mas mahihirapan ako kung susuko ka. Kaya kong mga ginagawa ko at para ito sa kinabukasan ninyo. Hindi ako magdadalawang isip na ibigay lahat ng kaya ko. Siya nga pala, gusto akong isama ni Tessa pumunta sa Singapore para magtrabaho. Dagdag pa ni Imelda. Nanlaki ang mga mata ni Natalie dahil sa gulat. Ma, malayo yun. Reklamo nito. Alam kong malayo sa inyo pero kaya kong gawin lahat para sa inyong mga anak ko. Ayokong magaya kayo sa akin. Gusto ko na makapagtapos kayo sa pag-aaral. Kaya ikaw, Natalie, huwag mong iisipin na tumigil ka sa pag-aaral, ha? Siguro, tama nga si Tessa na mas maganda kapag sumama ako sa kanya dahil doble rin ang sahod na makukuha ko. May pambili na kayo ng mga kailangan ninyo kahit malayo yun. Mama naman, tumigil ka na. Bigo itong tumango. Sige, mag-aaral ako ng mabuti para sa inyo ni Aldrin at kapag nakapagtapos ako, maghahanap ako ng magandang trabaho. Hindi mo na kailangan na umalis ulit. Hinila niya ang anak niya para sa isang mahigpit na yakap. Yan ang gusto ko sa'yo, madadapa pero hindi susuko. Mag-aral ng mabuti, huwag mag-boyfriend ng maaga. Pareho silang natawa. Wala nga nanliligaw sa akin, mama, tapos boyfriend pa kaya? Ayoko sa mga lalaki, no? Kay Aldrin pa lang masakit ng ulo ko. At saka, hindi ko pa nahahanap ang lalaking mamahalin ko. Siguro, busy din sa pamilya niya. Sus, ang ganda-ganda mo kaya, anak. Kung ako, magugustuhan kita. Hindi lang maganda dahil mabait pa. Tumatawang yumakap sa kanya si Natalie. Ikaw talaga, mama. Huwag kang gumaganyan dahil kapag umalis ka, hindi kita mayayakap. Walang naglalambing sa akin pag uwi ko galing sa school kapag pagod na ako. Nahihiyang sagot nito. Ako ate, gusto mo bang lambingin kita? Natatawang lumingon si Imelda sa pintuan. Naroon ang bunso niyang anak, hawak ang bag nito. Oh, nandito naman si Aldrin. Lambingin mo palagi itong ate mo, hindi yung para kayong aso't pusa. Parang hindi kayo magkapatid kung umasta. Bumusangot lamang si Aldrin. Paano naman? Parang tambay lang sa gilid si ate. Hindi ko nga alam kung kapatid ko ba siya o barkada. Mas close ko pa barkada ko dahil nakakatakot yan eh. Mabait ang ate mo. Pagtatanggol niya kay Natalie. Kinabukasan, hindi pa nagsisimula ang trabaho. Mabilis niyang nilapitan si Tessa. Sasama na ako sa iyo papunta sa Singapore. Anong mga kailangan kong requirements? Gipit din kasi kami ngayon. Nakausap ko na si Natalie, pumayag na siya. Imporma niya sa kaibigan. Napahawak siya sa dibdib nung bigla itong napatili at yumakap sa braso niya. Sabi ko na nga ba sasama ka sa akin? Isusulat ko ang mga requirements. Tutulungan naman tayo ng pinsan kong employer para ma-process yung mga kailangan natin. Swerte, mabait daw yung amo natin. Pumayag na ba yung mga anak mo? Huminga siya ng malalim. Sinabi ko kay Natalie na aalis ako. Si Aldrin, hindi ko alam kung maiintindihan niya rin ako. Ay nako, kung bakit ba kasi napakawalang hiya ng asawa mo. Minsan naiisip ko rin kung nagpakaama siya sa mga anak nyo, hindi ka mahihirapan ng ganito. Hindi maipintang sabi ni Tessa. Hayaan mo na yung lalaking yun. Masaya na yun sa buhay niya, masaya na rin ako. Lumipas ang isang buwan, nakuha niya ng mga kailangan niyang dokumento. Kasalukuyan siyang naghihintay ng flight nilang dalawa ni Tessa dito sa airport. Mama, mag-ingat ka, ilang taon kang hindi uuwi dito sa amin. Naluluhang niyakap ni Imelda ang kanyang dalawang anak. Pareho ang dalawang umiiyak kaya hindi niya rin mapigilan ang luha niya. Sa huling beses, niyakap niya ng mahigpit ang mga ito. Basta mag-iingat kayo palagi. Ikaw naman, Natalie, bawasan mong pagiging masungit mo sa kapatid mo. Kapag may pupuntahan, magpaalam kayo sa akin para hindi ako nag-aalala. Huwag mag-away sa gawaing bahay. Magtulungan kayong dalawa para hindi kayo mahirapan. At ayusin niyo ang pag-aaral niyo. Kaya ako pupunta sa ibang bansa para makapagtapos kayong dalawa. May tiwala ako sa inyo. Tumango si Aldrin. Mag-ingat ka, mama.
Wala kang poging anak na kasama ron. Tatawagan ka namin palagi. Oo, mag-iingat ako. Paniniguro niya dito. Nung makarating sila sa Singapore, may sumundo sa kanilang driver ng magiging amo nila. Malaki ang bahay na pinaghatidan sa kanila. Good morning, ma'am. Good morning. Marunong kaming magtagalog, kaya ayos lang na magtagalog kayo. Tinuruan ko rin ng mga anak ko, pero kapag nasa labas kayo, mas maganda kung English ang gagamitin nyo. Tumango si Imelda. Naramdaman niyang napahawak ng mahigpit si Tessa sa kanya. Halatang kinakabahan ito dahil mukhang masungit ang amo nilang babae. Sa paraan pa lang ng papaano ito tumingin, kakabahan ka talaga. Mabuti na lang sanay siya sa mga masusungit na tao. Kami po ang bahala. Salamat po. Panibagong araw na ito at ngayon hindi niya talaga kailangan na umatras. Hi ma, kumusta na kayo dyan? Naluluhan niyang tiningnan ang kanyang mga anak sa screen ng cellphone. Mabuti na lang tinuruan siya ni Tessa kung papaano gumamit nito kaya pwede niyang makausap ang mga anak. Unang araw niya sa trabaho, kinakabahan pa siya. Ngunit habang tumatagal, mas nasasanay na si Imelda. Ayos naman ako. Kayo ba? Miss na miss ko na kayo. Nakangiti niyang sagot. Nakita niyang tumawa ang dalawa. Ito talagang si Mama. Ilang araw mo pa lang kaming hindi nakikita ni ate. Huwag kang mag-alala. Ayos lang kami. Si ate, hindi na rin tamad dahil wala ka rito. Kwento pa ni Aldrin. Siyempre naman, ayoko magmukhang haunted house tong bahay natin. Nakakahiya kay Mama. Sabi naman ni Natalie. Naningkit ang kanyang mga mata. Sus, palagi siguro kayong nagbabangayan ngayong wala ako. Ikaw Aldrin, tigilan mong pangaasar sa ate mo. Imelda, tawag ka na si Raul. Narinig niyang sigaw ni Tessa. Bahagya siyang nataranta. Nang bumalik ang tingin niya sa cellphone, nagpaalam na siya sa kanyang mga anak. O sige, sa susunod na lang tayo mag-usap. Hinahanap na ako ni Sir. Mag-ingat kayong dalawa, ayusin niyong pag-aaral ha. Kahit gusto pa niyang makausap ang dalawa niyang anak ay hindi na pwede. Mabilis niyang pinatay ang kanyang cellphone bago lumabas sa kwarto. Naabutan niya ang kanyang amo na buhat ang anak nito. Minsan, napapaisip siya na nag-aalaga siya ng anak ng iba ngunit hindi niya maalagaan ang sarili niyang anak. Hi sir, do you need something? Tanong niya rito. Fred and I will go out. Can you take care of my son? I prepare all his milk and vitamins. Before he sleep, change his clothes. Paliwanag nito. Mabilis siyang tumango, alam niya nang gagawin niya. No problem sir, I will take care of your son. Enjoy your date with Ma'am Freda. Ako po ang bahala sa mga anak mo. Be quiet, she's mad at me right now. Natatawang saad nito. Masungit ang madam ninyo, lalo kung galit siya, kaya dadalhin ko siya sa labas. Nag-away kami kahapon. Hindi niya mapigilan ang pagtawa. Sana magkaayos na po kayong dalawa ni ma'am. Isa sa ipinagpapasalamat ni Imelda ay mabait ang kanyang amo. Ngunit nakakapagod alagaan ang mga anak ng mga ito. Kinuha niya sa bisig ng lalaki ang bata bago ito dinala sa kwarto. Buong gabi siyang hindi makatulog ng maayos dahil minsan umiiyak ito kapag nagigising. Kinabukasan, maaga ulit siyang bumangon dahil maaga ring nagigising ang batang binabantayan niya. Maayos siyang napatayo noong makita niya si Miss Freda na buhat ang alaga niyang si Isaac. Can you bring Isaac outside, Imelda? Maaga akong pupunta sa office ngayong araw. We have a meeting. Busy rin kasi ang asawa ko. Sige po. Kaagad siyang lumapit sa babae para kunin sa bisig nito ang bata. Pagkatapos niyang paliguan, binihisan niya ito. Sunod niyang binihisan ng isa pang anak ng amo na si Isaiah. 2 bata ang kasama niya sa labas mamaya. Isaiah, don't run, okay? Paalala niya sa bata. Nandito lang naman sila sa maliit na park dito sa village pero 2 binabantayan niya. Nanlaki ang mga mata niya nung tumakbo ito nung makita ang mga kaibigan. Napahawak siya sa kanyang dibdib nung maabutan itong masayang nakikipaglaro. Yaya, let me play with my friends. Bantayan mo na lang si Isaac. Hindi naman ako aalis. I'm here. Sasamahan pa rin kita. Baka kung anong mangyari sa'yo. Pero sige na, maglaro na kayong mga friends mo. Bumalik ka na lang mamaya. Babalik din tayo sa mansyon dahil kailangan ko rin na patulugin ang kapatid mo. Napahawak na lang siya sa noo. 2 bata ang binabantayan niya at sobrang kulit ng mga ito. Nataranta siya nung makita itong lumapit sa kanya habang umiiyak. Yaya! Anong nangyari? Nanlaki ang mata ni Imelda nung makitang sugat sa tuhod nito.
Tinulak ako ng friends ko. Sumbong pa nito. Kaya mo bang maglakad? Umuwi na tayo, gagamutin ko ang sugat mo. Tumango ito habang patuloy sa pag-iyak. Nung makarating sila sa bahay, agad silang sinalubong ni Ismael. Kaagad nitong nilapitan ng kapatid. Anong nangyari? Bakit siya umiiyak? Salubong ni Ismael sa kanila. Naglalaro sila ng mga kaibigan niyang bata tapos bumalik siyang umiiyak. Tinulak daw siya ng friends niya. Sagot niya sa lalaki. Gagamutin ko ng sugat niya. Sumunod siya sa dalawa. Huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan na umiyak si Isaiah habang ginagamot ng kapatid na si Ismael. Noong dumating ang kanyang boss, galit na galit ito na pumunta sa kanya. Anong nangyari? Si Isaac lang ang sabi ko na ilabas mo pero bakit pati si Isaiah sinama mo? Paano na lang kung hindi lang sugat ang nangyari? Sinama mo siya pero hindi mo naman binantayan. Napayuko si Imelda dahil alam niyang kasalanan niyang nangyari. Sorry po Ma'am Freda. Ayos naman po silang naglalaro kanina. Palalampasin ko to pero sa susunod mag-ingat ka. Kung hindi mo kayang bantayan ng mga anak ko, wag mo nang ipilit. Huminga ito ng malalim. Pasensya ka, nagalit ako dahil sa nangyari sa anak ko. Walang mabuting bata dito sa village. Ibang-iba sa kinalakihan ni Isaiah sa Pilipinas. Kaya hindi siya sanay sa mga taong nakakasama niya rito. Sa susunod, kahit kayo na lang ang maglaro. Tumango naman si Imelda. Naiintindihan ko po ma'am, kasalanan ko ang nangyari. Hindi na po mauulit. Umalis ka na. Napayuko na lamang siya't umalis. Lumipas ang isang taon, grabe ang maging isang babysitter at katulong. Hindi siya isang beses lang napagalitan. Maraming beses na, kaya hindi niya na mabilang. Pero kahit na mahirap, para sa kanya'y kakayanin. Nay, alam mo ba may boyfriend na si ate? Noong isang araw pumunta dito sa bahay pero syempre binantayan ko silang dalawa para walang mangyari. Palagi yung pumupunta dito sa bahay. Napahawak si Imelda sa kanyang dibdib sa sumbong ni Aldrin. Mabilis naman itong binatukan ni Natalie. Mama, wala kaming ginagawang masama. Tinulungan niya lang ako sa thesis ko dahil malapit ng defense namin. Kaya palaging nandito si Jello kasi nandito yung mga gamit niya sa atin. Magkasama rin kaming gumagawa ng activities. Hindi mo sinabi sa akin na may boyfriend ka na, Natalie. Yon ang naging sagot niya. Sorry mama, pero hindi ko naman balak na itago sa'yo. Wala akong balak na itago. Nag-aaral po ako ng mabuti. Si Aldrin nga may pinupormahan din eh. Ate, alam mo naman na hindi yun totoo. Magkaibigan lang kaming dalawa ni Solen. Bata pa naman kayo, mag-aral ng mabuti. Huwag niyong hayaan na sa iba ang focus ninyong dalawa. Hindi ko kayo pinagbabawalan na magka-boyfriend o magka-girlfriend ha. Si mama naman, umayos ka. Banta niya kay Natalie. Pagkatapos niyang makipag-usap sa mga anak, dumiretso siya sa kusina. Tinulungan niya si Tessa na maglinis. Kumusta bang mga anak mo? Tanong niya kay Tessa. Napahawak ito sa ulo at napailing. Ayun, puro pasaway. Nandyan nga ang papa nila pero mukhang hindi tinuturuan ng tama. Kung nasa malapit lang talagang Singapore, nako, napalo ko na sila. Ay nako, mas kailangan pa yatang bantayan ng anak mo kaysa sa anak ko, Mare. Natatawa siyang napailing. Suminghap si Tessa at tumango bilang pagsang-ayon. Nako, mukhang tama ka. Namana yata nilang pagiging pasaway sa tatay nung kabataan nila. Talagang sakit sa ulo. Hey nako, nagmana rin sa'yo. Mahina kong sabi. Mare, gusto mo bang bumili ng bagong damit? Ang gaganda raw ng mall dito. Tara, tingnan natin. Excited na sabi ni Tessa. Hindi ko naman kailangan ng bagong damit. Sagot naman ni Imelda. Napakunot ang noo niya nung paulit-ulit na tumunog ang telepono sa bahay. Kung tatawag ang kanyang amo ay direkta itong tatawag sa kanila, hindi sa telepono. Hello, this is David Residence. What can I help you? Formal niyang bati sa English. Hello? We just want to inform you that Ismael was sent on school clinic because of his allergic reaction. Nanlaki ang mga mata ni Imelda nang marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya. Ayon pa sa kausap niya, hindi raw nito makontak ang number ng mag-asawa. Thank you, I will go there. Mabilis niyang binalik ang telepono at tumakbo patungo sa kanyang kwarto para magpalit. Paglabas niya, nakasalubong niya si Yena, kasamahan din nila, buhat nito si Isaac. Tinanguan niya lang ito at nagmamadali siyang umalis. Saan ka pupunta, Imelda? Mukhang nagmamadali ka ngayon. Tanong nito bago pa man siya makaalis.
Tumawag yung nurses school nila, Sir Ismael. Kailangan ko siyang puntahan para sunduin. Magpapahatid na lang siguro ako sa driver. Tatawagan ko rin si ma'am kasi hindi raw makontak. Dadalhin ko na rin yung gamot ni sir. Sagot niya rito. O sige, mag-ingat ka. Pagdating niya sa school, muntik pa siyang maligaw. Mabuti na lang nakita niya kung saan ang school clinic. Nakita niyang isa niyang alaga na mahimbing na natutulog sa loob ng clinic. Pagkatapos na ipaliwanag ng doktor ang nangyari, umalis na rin ito. Hinintay niya ang pagdating ng kanyang amo dahil nagpapahintay pa. What happened to my son Imelda? Bungad na tanong ni Ma'am Freda nung makarating ito. He's fine, ma'am. Imporma niya rito. Salamat, mabuti na lang at pumunta ka dito. Napahawak ito sa kanyang noo. Maiintindihan naman po ng mga anak mo kung bakit ako ang sumundo sa kanila. Alam naman po nilang nagtatrabaho kayo. Hindi ko nga rin alam kung bakit kumain siya ng bawal sa kanya. Lagi ko naman siyang sinasabihan, araw-araw. Ay baka po ma'am, hindi niya lang po napansin. Maingat naman po si Sir Ismael. Magiging maayos din po siya ma'am. Hindi alam ni Imelda, pero mas nakabuti pa sa kanya mula nung dinala si Ismael sa klinik. Dahil sa ginawa niyang pagpunta roon, naging mas mabait pa ang kanyang mga amo. Lumipas pang ilang buwan, makakauwi na si Tessa. Pero siya, bigo siyang makauwi para sa graduation ng kanyang anak. Hindi siya papayagan. Graduation ngayon ni Natalie, hindi ka ba uuwi? Bigo siyang umiling. Hindi ako pinayagan nila ma'am na umuwi dahil aalis sila. Babantayan ko yung mga anak niya. Malungkot siya nitong tiningnan. Nasabi mo na ba sa mga anak mo? Balita sa akin ng anak ko na excited na raw silang makita ka. Graduation na ni Natalie pero hindi ka makakapunta? 2 taon na rin simula nang huling mo silang nakita. Umiling siya at tipid ng umiti. Kahit gusto kong umuwi, alam mo naman na hindi pwede. May trabaho ako at hindi ako pwedeng umalis basta-basta rito. Tumango si Tessa ngunit baka sa mukha ng kanyang kaibigan ng lungkot. Uuwi ito para magbakasyon ngunit hindi sila pwedeng sabay na umalis. Hindi niya pwedeng samantalahin ang kabaitan ng kanyang amo. Hinatid niya si Tessa sa airport. Pag-uwi niya ng bahay, kaagad niyang tinawagan ng mga anak. Ma, hindi ka ba makakarating? Si Ninang lang ang nandito. Kahit mamaya ka na dumating, hindi ba talaga pwede? Nag-aayos na ito ng damit para sa graduation bukas. Pero siya, nagbabantay ng mga anak ng amo niya. Malayo sa pamilya. Wala siya sa mga espesyal na araw para sa mga anak. Pasensya ka na Natalie, hindi ako pinayagan umuwi ng boss ko. Baka sa graduation na ako ni Aldrin makauwi. Uuwi rin kasi ang ninang mo kaya hindi kami pwedeng sabay. Siya ang sasama sa'yo kung makakaabot siya. Tinago ni Imelda ang kanyang mukha dahil nagbabadya na ang luha sa kanyang mga mata. Maliit na ngumiti si Natalie. Ayos lang mama, naiintindihan kita. Alam ko naman na gustong-gusto mo talagang umuwi pero hindi ka pinayagan ng amo mo. Nung bata pa ako, palagi ka namang nandito para sa amin. Sapat na sa akin na malaman na nandyan ka. At isa pa, kami naman din ang dahilan kung bakit ka nag-abroad para magtrabaho. Pasensya na talaga anak. Mama, ayos lang, naiintindihan kita. Ginagawa mo ito para sa amin ni Aldrin. Nakakalungkot lang kasi hindi mo ko masasamahan sa stage. Pero dala ko naman ang pangarap mo para sa amin. Hihingi din po pala ako ng pera kasi may babayaran pa po kami. O sige anak, magpapadala na lang ako. May natira naman siguro sa pinadala ko nung una. Wala na po mama, sorry. Tumango na lang si Imelda. Hindi niya na tinanong kung saan ginamit ng naunang perang pinadala niya. Naging mabilis ang paglipas ng panahon. 4 na taon na pinagtuunan niyang trabaho. Hindi man sapat na nakikita niya lang ang kanyang anak sa cellphone pero tiniis niya ang lahat. Thank you for your help Imelda. Sana kung gusto mo pang bumalik, bukas ang bahay namin. Nakangiting sabi ni Ma'am Freda. Naluluha siyang tumango. Niyakap niya si Ismael, Isaiah at Isaac. Pag-iisipan ko po ang alok niyo, ma'am. Sorpresa ang pag-uwi niya ngayon. Alam niya kasi na malapit ng graduation ni Aldrin. Tapos na rin ang kontrata niya rito sa Singapore, kaya makakauwi na siya. Napangiti siya nung makababa ng eroplano. Sa wakas, nandito na ulit siya sa Pilipinas. Ilang oras pa ang naging biyahe niya sa taxi bago siya nakarating sa bahay nila. May ngiti siyang pumasok roon. Ma, hindi mo sinabi na uuwi ka.
Halos manlumo siya nung makita ang kanyang mga anak. Nandito ang dalawa sa kanilang bahay. Anong ibig sabihin nito? Bakit nandito si Aldrin? Hindi ba dapat nag-aaral siya? At ikaw naman, Natalie, hindi ba? Hinawakan ng kanyang anak ang kamay niya. Puno ng pagsusumamo ang mukha nito. Huminahon ka, Mama. Magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag kami, sabi ni Natalie. Papaano ako kakalma, Natalie? Naghirap ako sa abroad pagkatapos ganito ang madadatnan ko. Nasaan ang mga gamit natin? Bakit ganito ng bahay? Halos manlumo siya. Hindi niya na mapigilan ang mga luha niya. Nay, kumalma ka. Magpapaliwanag kami ni Aldrin, ulit ni Natalie. Nay, malapit ng graduation ko. Wala lang kaming pasok ngayon. Alam namin na nahihirapan ka sa abroad, kaya wala kaming balak na sayangin ang lahat ng pinaghirapan mo. Pangako ko nun sa sarili ko na mag-aaral ako ng mabuti para makabawi sa'yo, sabi pa ni Aldrin. Ba't naman kasi hindi mo sinabi na uuwi ka, Mama? Sabi naman ni Natalie. Nasaan ang mga gamit ng bahay? Mariing tanong niya rito. Nasa bahay natin, sabi ng dalawa, pero mabilis na kumunot ang noo niya. Napakamot ang mga ito sa batok. Umuwi na po tayo sa bahay. Naguguluhan siyang sumama sa kanyang mga anak. Habang nasa biyahe sila, hindi mawala ang kaguluhan sa kanyang isip. Bumaba sila sa harap ng dalawang palapag na bahay. Labis niyang ipinagtaka kung anong ginagawa nila roon. Ma, pasensya ka na. Hindi namin napaghandaan ni Aldrin ang pagbalik mo. Mahigpit siyang niyakap ni Natalie. Kaninong bahay ito? Puno pa rin ang kaguluhan niyang tanong. Sa bawat padala mo sa amin, nag-ipon talaga kaming dalawa ni Aldrin. Alam namin na mahirap ang buhay mo sa abroad at pangarap mo na magkaroon tayo ng magandang buhay. Kaya nagpagawa kami ng bahay, paliwanag ni Natalie. Yumakap din sa kanya si Aldrin. Ma, malapit na ako magtapos ng pag-aaral. Salamat sa lahat. Pangako ko sa inyo na maghahanap ako ng magandang trabaho at gagawin ko ang lahat para sa inyong dalawa ni ate. Hindi ka na babalik sa abroad para magtrabaho. Ako naman ang tutulong sa'yo. Hindi niya napigilan ang mga luha niya. Nawala ang kabang nararamdaman ni Imelda. Napalitan iyon ng saya. Napakaswerte ko talaga sa inyo. Hindi ko to inaasahan. Sobrang hirap sa ibang bansa. Sobrang hirap na hindi ko kayo kasama. Huwag ka nang bumalik sa ibang bansa. May trabaho na rin si ate. Pagkatapos ng board exam ko, maghahanap agad ako ng trabaho. Ibibigay ko sa inyo ni ate ang lahat ng gusto ninyo. Hindi na natin kailangan si Papa dahil siya naman ang gustong umalis. Kayong dalawa ni ate Natalie ang nandyan para sa pamilya natin. Kaya gagawin ko rin ang lahat para sa inyong dalawa. Hindi man pinalad si Imelda sa kanyang napangasawa, napakaswerte naman niya sa kanyang mga anak. Lahat ng sakripisyo niya, higit pa roon ang binalik ng mga ito. Ang mga araw na pinagpaguran niya at ang mga sakripisyo niya para sa dalawang anak, higit pa ang binalik sa kanya. Ang hirap na malayo sa pamilya, nalampasan niya dahil walang ina na hindi gagawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Sa mga nais magpadala ng inyong istorya, pwede niyo pong isend sa aming Facebook page na Skylar Guro